Gusto kong maging mas magaling na agent. Gusto kong mas mag-improve. At gusto kong makita yung full potential ko as a real estate agent. Magiging yung tanong. Hi, magandang araw. I'm Jenilyn Vesperas, 19 years old from Team Dur, and I am a senior high school graduate at Arellano University, STEM strand last year. And as of now, I am a full-time real estate agent here in Bahay Expert. Last year kasi, back then, isa akong senior high school student. So, nag-worry ako that time kung ano yung next step after ng senior high school. Kasi honestly, I don't have the privilege to study sa college. And isa pa, hindi rin ako sure kung anong course yung kukunin ko that time. And nung time na yun, I prayed to God na, Lord, put me where you want me to be. And I will surrender and I will follow. Tapos nung time na yun, yung tita ko, si Ma'am Chris, isa siyang accountant and then part-time niya yung real estate. Pero nag-wonder ako dati na bakit mas focus pa siya sa pagiging isang agent compare sa pag-accountant niya. So, na-curious ako. Out of curiosity, nag-ask ako sa kanya, nag-approach ako na kung pwede ba akong sumama sa site. And then, yun, pumayag naman siya. And yung, nung time na yun, ayun, nakita ko kung paano yung ginagawa ng mga agent, kung paano sila kumakausap ng client, and kung paano yung site tripping. And, yun, nai-enjoy ko naman siya. And nagtuloy-tuloy yung pagsama ko hanggang sa slowly natututo ako. And then dumating yung time na pinapa-assist na rin nila yung client nila sa akin. And siguro dun sa tanong na bakit real estate yung napili ko agad, I believe na real estate opened the door for me. And I keep on choosing real estate kasi nakita ko yung edge ng pagiging isang ahente. Nakita ko na pwede kang kumita ng limitless. Pwede kang kumita depende sa galing, sa sipag, at saka sa mindset mo. Ayun, dito kasi sa Bahay Expert, pinaka nagustuhan ko talaga yung environment and yung tradition ni Bahay Expert na talagang tutulungan ka ng ibang mga agents, lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Isa rin talaga na reason kung ba't nagstay ako sa Bahay Expert ay dahil inaccept nila ako kasi nagsimula ako dito sa Bahay Expert, 18 years old pa lang ako. And sobrang blessed ko na inaccept ako ni Bahay Expert kahit na mas bata ako compare sa mga ibang agents and kahit na wala pa akong experience. And syempre, yung growth na nakukuha ko dito, especially kapag nakikipag-usap ako sa mga ibang agents, yung mga agents na magagaling bumenta, and sobrang gagaling ng mindset. For me, yung pinaka-challenging is kung paano i-handle yung emotions and yung mental health. Kasi, syempre, pag nasa sales ka, merong competition. Pero aside from that, yung benta is equal to commission kasi. So, kapag wala kang benta, wala ka rin commission. And isa pa yung pag-handle ng rejections, mga objections, and even yung mga feeling superior ng clients. And actually, yun yung weakness ko talaga, yung mental health ko, yung emotions ko. Pero sa isang taon na pagstay ko dito sa Bahay Expert, masasabi ko na may growth na ako, na mas nag-i-improve na ako, at natututo na ako na i-handle yung emotions ko and yung mental health ko. I'm looking forward na itong weakness ko na to ay maging strength soon. Naniniwala kasi ako na I can't handle it on my own. Kaya, I committed to prayer and surrender it to God. And isa pa, kapag sobra na yung pressure, nagpo-pause ako. Gumagawa ako ng mga bagong bagay, ginagawa ko yung mga hobbies ko, and then, nire-remind ko yung sarili ko na I'm too young to feel that too much pressure, pero I'm old enough para maging competitive. Kaya, whenever things get tough, na parang hindi ko na kaya, I pause. Pero, nag-promise ako sa sarili ko na I will never give up.
Inquiry kasi is the first step in closing a deal here in real estate. So every time na may nag-i-inquire, ang mindset ko lang is kailangan masagot ko ng maayos yung question at kailangan ma-provide ko yung mga details na kailangan ng client. And yung approach na kailangan friendly yet professional tone ka. Kasi kahit yung client na yon, sabihin natin na hindi man siya pakuha pa ngayon, maybe may mga instances kasi na kulang sa budget or minsan mag-a-apply pa lang ng work, mga ganyan. Kapag nasagot mo sila ng maayos, kapag na-provide mo yung mga details na kailangan nila, babalik at babalik sila sa'yo kapag ready na silang bumili. Naniniwala kasi ako na everything happens for a reason. If that client don't showed up, at least I showed up. If that client rejected me, at least I tried. And kung hindi man sila mag-show up, at least natuto ako, at least nag-grow ako. And naniniwala din kasi ako na every no is a better yes. So, kung hindi man para sa akin yung client na yon, kung hindi man para sa akin na ma-close yung deal na yon, I know na merong better yes si God for me. Siguro yung nagmo-motivate sa akin, yung goal ko, hindi lang para sa sarili ko, pero para din sa family ko. Family ko kasi yung reason kung ba't nandito ako. Family ko yung reason why I keep on showing up kahit mahirap. And sila din yung reason kung bakit may gusto akong maabot na goal. And siguro gusto ko rin makita yung magiging outcome ng grind na ginagawa ko ngayon. That's why I keep on showing up kahit na minsan sobrang hirap talaga. Okay na yun. Time management and work-life balance. Pero as of now, masasabi ko na hindi pa ako ganun kagaling sa pagta-time management. Pero I keep on learning about it naman. And habang tumatagal ako dito sa real estate, mas natututunan ko siya at mas na-handle ko siya. And I'm looking forward na soon, mas maging magaling ako sa pag-manage ng personal life ko and dito sa real estate. And yun. Ano daw? Lord. For me kasi, yung proudest moment ko, hindi siya about sa mga recognition or award. Pero for me, yung proudest moment ko is yung very first time na nag-take courage ako na mag-try sa real estate. And ngayon, na I keep on showing up kahit na mahirap at kahit na minsan nagda-doubt na ako sa sarili ko kung kaya ko pa. And syempre, yung how I face my silent battles. And I keep on continuing here kahit na, yun nga, kahit na hindi sigurado. Siguro sila Sir Ryan and si Ma'am Nika, yung mga manager ko. Kasi unang-una, sila yung nag-motivate sa akin once na parang pinanghihinaan na ako ng loob na bakit wala pa rin akong benta this month kahit ginagawa ko naman yung lahat. They keep on motivating me na kaya yan, magkakaroon next month kung wala this month. And grabe din kasi yung support nila, hindi lang sa akin kundi sa buong team doer. And sobrang proud ako na sila yung manager ko. Ayun, take the first step. Kasi first step is always the hardest. Pero once you take that first step, everything will happen as it is. Minsan kasi pinangungunahan tayo ng doubt, pinangungunahan tayo ng fear, na yun yung nagiging reason kung bakit hindi natin ilalabas yung ability natin. And naniniwala kasi ako na the more risk you take, the more confident you become. Wala naman kasing nagsisimula na magaling na agad. And lagi mong tandaan na success starts from trying. So, kung isa kang aspiring real estate agent na Gen Z or kahit mas older ka pa, welcome ka sa Team Doer. Isiningit ng Team Doer. I think yun yung right mindset and the art of not giving up. Kasi somehow, yung mga real estate agent ng bahay expert,
they keep on trying and trying kahit na minsan parang walang nangyayari. And minsan pag narinig ako sa mga stories nila, dun nila kinikwento yung mga struggles na pinagdaanan nila bago nila makuha yung momentum and breakthrough na kung nasan sila ngayon. And yun din yung ina-apply ko sa sarili ko na kahit wala pang nangyayari ngayon, I keep on trying and trying, doing my best, tapos learning something new and improving myself. Dahil kung hindi ko man makuha yung momentum or yung breakthrough na gusto ko ngayon, I'm looking forward na soon. Siguro gusto kong ma-achieve before ako mag-20. Gusto kong maging mas magaling na agent. Gusto kong mas mag-improve. At gusto kong makita yung full potential ko as a real estate agent. Gusto ko na maging consistent na seller and gusto kong makita yung version ng sarili ko na mas focused pa. And ayun, hopefully soon, will earn my first million. Morning trading. Reselling or RX. Reselling. Benta na isang corner with either lot area or two Corner na bigger lot area. So, negotiation or face-to-face negotiation? Face-to-face negotiation. Trading na umuulan or trading na walang available? Trading na umuulan. Pag nag-assign ng discount, bibigyan mo ng commission rate or aircon? Aircon na lang. Talent mo, sayaw o kanta? Wala. Kanta na lang. Chicken or pork? Pork. Single ka ba o every? Pag ganyan yung tanong. Single. Yung naging inspiration mo bukod sa kanin ni Future self ko. Animal lover o may pag-asa? Animal lover. Ouch, that hurt. Pag ganyan yung tanong. Rizal van service or Bulacan van service? Baka ano yun ako ng mga driver, mami. Hindi yan. Bulacan. Hindi, mas mahirap. Gumawa ng sipat ng video o mag-edit. Gumawa ng skip at ng video. Okay. Describe na your manager. Versatile. Describe your team. Driven. Describe ba kayo? Purpose. At kung isa ka namang aspiring real estate agent, take the first step. Mag-apply ka and believe na kung kaya nila, kaya mo rin. And God will never put that dream in your heart if you can't achieve it. And believe na with God, you can overcome whatever life challenges may bring.